So what's up po sa inyong lahat mga kapare. Ngayon pag-usapan po natin yung mga artista nga po na buo ang suporta kay Mayor Vico Soto at nais nga po ng mga artista na si Mayor Vico po ang susunod na pangulo ng ating bansa. Sino-sino kaya mga ito? Tara, pag-usapan natin. So eto nga po mga kaparing, bago po ang lahat, wag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating mga upload. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aming mayor na si Mayor Vico Soto ng aming lungsod Pasig. At naway pagdating po ng tamang panahon na hindi lamang po sa aming lungsod maglilingkod si Mayor Vico kung hindi maging sa buong bansa. So sa mga next video po natin, pag-uusapan po natin yung mga nagawa po ni Mayor Vico sa lungsod ng Pasig at yung kanya mga binago nga po sa aming lungsod, kung paano niya po winasak ang lumang kalakaran dito nga po sa lungsod namin sa Pasig City. Yan po ay gagawin natin sa next video. Pero sa ngayon, pag-usapan po muna natin yung mga artista na sumusuporta po kay Mayor Vico. Ano nga bang sinabi nila tungkol kay Mayor Vico? Ito. So una po, galing po ito kay Gardo Versosa. Ayan. Sabi niya po dito, si Mayor Vico Soto, kapakanan ng tao talaga ang inuuna. Kapakanan ng tao. So isa-isahin po natin yung kanya mga sinabi dito. At kung ito ba ay totoo talaga na ginagawa ni Mayor Vico. Una, kapakanan ng tao talaga ang inuuna. Alam niyo po kung bakit totoo po talaga ito na kapakanan po ng mga Pasigueño ang inuuna ni Mayor Vico. Ito po ay dahil sa hindi po siya nagpapasikat. Diba kung makita po ninyo, kapag meron po mga bagong proyekto dito po sa aming lungsod, makikita mo ba yung pangalan o yung muka ni Mayor Vico sa mga proyektong yon? Wala po, di ba? Wala ka pong makikita na pangalan niya o mukha niya. Hindi po gaya sa ibang mga lungsod. Hindi po gaya ng ibang mga politiko na kahit ultimong pagpapagawa lang po ng isang maliit na kalsada, nandun pa mga mukha nila at mga pangalan nila. Kahit nga siguro magpagawa lang sila ng bahay ng daga, andun pa yung mga pangalan nila, di ba? Kung talagang kapakanan po ng tao ang inuuna mo, hindi mo dapat nilalagay yung pangalan mo sa mga proyekto, di ba? Yan po ang ginagawa ni Mayor Vico kasi kaplastikan po yun. Hayaan mo na tao po ang huhusga sa mga ginagawa mo. Hindi yung pinaparating mo sa tao na ako may gawa niyan. Okay, kung hindi dahil sa akin, hindi ko magagawa yan. Siyempre, katungkulan mo po yun. Katungkulan mo yun bilang isang naglilingkod bayan para gawin yung mga nararapat. At hindi po dapat nilalagay yung pangalan mo. Yan po ang sinabi ni Mayor Vico dati sa kanyang mga talumpati. Wala pong karapatan ng kahit sino man na ilagay ang kanilang mga pangalan. Hindi puro forma. Forma siguro naman po marami po sa atin ang alam na dito. Kung yung ibang mga politiko po naglalakihan at naggagandahan yung mga gamit nila, magmula sa mga kasuotan, magmula sa mga gamit, cellphone, relo, kotse, and so on and so on. Grabe ang halaga. 100,000, minsan million pa. Kaya magtataka ka talaga, saan mo kinuha yung pera mo? Pera ba yan ng taong bayan o galing mismo sa pera mo, 'di ba? Pero si Mayor Vico, kahit yung cellphone niya mga kaparing napakaluma, napakalabo na nga po ng camera, 'di ba? Halos hindi na nga po siya makita sa camera na napakalabo. And sabi po ni Vic Soto, yung cellphone daw po ni Mayor Vico ay hindi po talaga siya nagpapalit hanggat maayos pa. Okay, pwede pa, 'di ba? So hindi daw po siya talaga nagpapalit o bumibili ng mga bagong bagay kung meron pa naman po siya nito at napapakinabangan pa. So yun po yung kagandahan sa kanya. Kapag kumaharap po siya sa mga tao, kapag pinupuntahan niya po yung bawat barangay para kamustahin, alamin ang problema, hindi mo po siya makikita, 'di ba? Na nagsuot ng mga marangya. Lagi po siya nagsuot ng mga casual po na kasuotan, 'di ba? Pagkatapos, siya po mismo ang pumupunta sa bawat barangay. Kahit mga eskinita pinupuntahan niya po para alamin kung anong problema ng barangay na to, kung anong problema sa bahagi na to. Ginagawa niya po yun palagi mga kapare. Halos lahat po sa amin sa barangay de La Paz, nakailang balik na po siya dito. Yun po yung kagandahan sa kanya. Wala sa edad ang pagiging presidente. Nasa hustong edad, wala namang pinagkatandaan. Yes po, wala po sa edad ang pagiging pangulo kasi nga po mga kaparing, kung hindi lang po dahil sa edad, overqualified po si Mayor Vico sa posisyon na ito. Sa totoo lang po Kasi po alam niyo po kung bakit. Dito pa lamang po sa Pasig, sinimulan na niya yung matinding pagbabago.
dito pa lamang po sa Pasig, marami na po siyang nagawa. Marami na po siyang napatunayan. Dito po sa Pasig, nakita po natin na meron pa palang politiko na gaya po nito na hindi po tumatanggap ng kickback, hindi po naglalagay ng pangalan niya, hindi po itinataas ang kanyang pangalan, mapagkumbaba at higit sa lahat marami pong nagagawa. Tahimik na kumikilos pero makikita mo po yung resulta at higit sa lahat kapakanan po ng mga Pasigueño ang inuuna niya. Diba, doon pa lamang po sa parte na nagagawa po ng aming lungsod na makatipid ng 1 bilyon kada taon at umaabot po sa 20 billion ang natitipid at naiipon ng Pasig. Pero hindi lang po ito basta iniipon, kung hindi ginagamit po mismo ito, binibigay po mismo ito sa mga tao dito po sa aming lungsod. Hindi po direkta na binibigay. Marami pong paraan. Una-una, sa mga allowance po ng mga estudyante, taon-taon, allowance po ng mga senior, allowance po ng mga PWD, allowance po ng mga solo parents, allowance po ng mga scholar po ng Pasig na doble po ang tinaas, marami pa pong iba. At higit sa lahat sa mga proyekto pong napapakinabangan ng aming lungsod. Yan po ang kagandahan sa kanya. Siya na talaga ang huling baraha ng Pinas. Kung hindi pa asap, tuluyan ng malulugmok ang ating bansa. Hindi po ako sumasang-ayon dito. Yes, si Mayor Vico po ang aming mayor. Ay hinahangad po namin na makapaglingkod sa buong bansa pero hindi po si Mayor Vico ang huling baraha ng Pilipinas. Si Mayor Vico lamang po ang isa sa mga baraha ng Pilipinas na magpapabago sa ating bansa. Sino-sino pa yung iba? Andyan po sina Mayor Leni Robredo, Mayor Magalong, Mayor Joy Belmonte at lahat po ng mga politiko na hindi po galing sa political dynasty. Mga politiko po na wala pong bahid ng korupsyon, hindi po magnanakaw. Mga politiko po na sang-ayon sa transparency, good governance, at higit sa lahat, hindi po pa-plastic sa iba. Yung tipong maglalagay ka ng pangalan mo sa lahat ng distrito, sa lahat ng mga proyekto. Napakarami po nila. At ang iilan ay nakaupo. At ito nakikita nga po natin ang resulta ng mga ginagawa po nila, 'di ba? Sa kanila po mga lungsod. At meron pa po diyang iba na hindi pa po nakakapasok ng politika o kaya naman hindi pa po nabibigyan ng pagkakataon. So marami po diyan mga kaparing. Para sa akin si Mayor Vico at Mayor Leni Robredo po ang dalawa sa mangungunang baraha po ng ating bansa para simulan ang tunay na pagbabago at kaayusan. Kahit ako gustong-gusto ko na po talaga na matapos na itong mga political dynasty sa ating bansa, yung kawalan po ng hustisya, accountability, di ba? Kapag corrupt, nakakatakbo pa din. Ang dami po talagang dapat na baguhin sa ating bansa, mga kaparing. Dapat maturuan ng leksyon yung mga magnanakaw na politiko and so on. Ang kakapal ng pagmumuka. So ito naman po, galing naman po kay Ogie Diaz. Sabi niya, kung tutuntong nga lang ng 40 years old si Mayor Vico bago mag-eleksyon, tapos na ang boxing, dami nang hihinayang. Yes po. Ang dami pong nanghihinayang. Kung si Mayor Vico po ay 40 anyos na, pipiliin po talaga namin na odyokin si Mayor Vico na tumakbo sa pinakamataas na posisyon po ng ating bansa. Alam niyo po kung bakit? Napaka-qualified na po ni Mayor Vico mga kaparing. Sobra-sobra na po. Kaya dapat po talaga highest level na po ang dapat na hinatakbuhan ni Mayor Vico. Kaso nga lang, hindi pa po siya 40. Pero pwede naman po siya bilang senator. Kaso, galing na rin po mismo kay Mayor Vico na ayaw niya raw tumakbo muna sa susunod na halalan. At yan po ay nakakalungkot talaga. Sobra po. Sobra. So, abangan po natin mga kaparing, no? Ang next update tungkol nga po kay Mayor Vico, kung tatakbo ba siya o hindi. Pero ako, ang dalangin ko po talaga na sana po tumakbo si Mayor Vico kahit sa pagkasenador muna, no, sa 2028 at pagkapangulo po sa 2034. At kung sakali man po, ay susuportahan ko po yung politiko na katulad po ni Mayor Vico. Good governance, transparency, hindi po galing sa political dynasty at wala pong bahid ng korupsyon at hindi po magnanakaw. So yun lamang po mga kaparing. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na pagsuporta po sa aming mayor na si Mayor Vico Soto. Magkita-kita po tayo sa susunod po nating mga video. Paalam po.